one month and 10 days, nakaramdam po uli ako ng kakaiba sa katawan ko na parang balisa po ako. Dito po kasi siya nanggagaling dito. Pakyan dito, tapos nagpa-palpitation po yung puso ko. So, ang isang kabutihan ni Lord sa buhay ko is nahanapan ako ni Pastora ng DFC Church sa Macau, which is nag-join na kami ng kapatid ko. So 2 weeks pa lang po ako nag-join. Ayun, sinubok po uli ako ng pagkakataon. Ngayon, hindi ko alam po kung paano ako magpapaalam sa amo ko kasi kadarating ko lang kababakasyon ko lang po ng 2 weeks tapos 1 month and 10 days, babalik po uli ako ng Pilipinas. Parang siguro po kung kayo po yung amo ko, sasabihin nyo, huwag ka naman bumalik, bahala ka sa buhay mo, kaya kitang palitan, di po ba? Pero napakabuti ng Lord sa buhay ko kasi nung nagpaalam po ako sa amo ko, nung binalik ko po yung susi ng bahay, at binalik ko po yung blue card ko, which is yung ano ko po yun, yung visa ko, ID ko sa visa ko, binalik ko na po yun. Tapos sabi po ng amo kong lalaki sa akin, paano ka mabubuhay sa Pilipinas? Ang hirap ng buhay sa Pilipinas, sabi niya, paano yung income mo, paano yung pag-aaral ng mga anak mo? Kung nandito ka, matutulungan ka pa namin, which is ang mga amo ko po is both Chinese doctor. Pero hindi ko na po kinakaya, parang sasabog po yung ulo ko. So, ang gusto ko lang pong mangyari, kaya po ako nagpaalam para umuwi, para po masitiskan po ako dito sa Pilipinas. Pero hindi po pala ganun kadali ang CT scan na tinatawag natin na gusto mo magpa-CT scan, agad-agad po, isi-CT scan ka ng doktor. So, nung nagpaalam po ako ng Sunday, after po namin dumalo sa DFC Church sa Macau ng kapatid ko, ang galing talaga po ni Lord sa buhay ko. Amen. Kasi nung nagpaalam po ako, expect ko po na sasabihin ng amo ko na, o sige babay na, kukuha na kami ng kapalit mo kasi kailangan din namin siyempre maglilinis ng bahay namin, na magluluto ng pagkain namin, hindi ka na namin mahantay. Pero nung pumunta po ako sa amo ko, dala-dala ko po yung susi at yung blue card ko. Sabi po sa akin ng amo ko, Emily, sabi niya, etong blue card na to, etong susi na to, itatago namin para sa'yo. Ipadoktor mo kung ano yung kailangan ipadoktor mo sa Pilipinas. Ipacheck mo hanggang sa masatisfied ka. Tapos kung aabutin ka man ng 3 months, hahantayin ka namin. Kung mauubos man yung visa mo, kasi yung visa ko po is July 1, hanggang July 1 lang po. Kung maubos man yung visa mo, susuportahan ka pa rin namin. At ikaw pa rin ang gusto namin na manilbihan sa amin sa susunod na pagkakataon. Na sana pagbalik mo ng Macau, kape pa rin yung first choice mo. Kaya tunay nga pong napakabuti ni Lord sa buhay ko. Pangalawa po, nagpa-test po ako, nagpa-doktor po ako, nagpa-ECG po ako. Salamat sa Lord kasi normal po lahat ng test ko samantalang pagka nagpa-palpitation po ako 150, 120, 126 mga ganun po. Tapos lagi po akong kinakabahan. Tapos nung ayaw po akong bigyan ng request para sa CT scan kasi wala naman daw po akong sign ng stroke or hindi naman daw po ako na-disgrasya na bagok yung ulo ko. So, dahil gusto ko po talagang ma-check yon bago po ako bumalik ng Macau, sabi ko po sa doktor, Dok, lagi sumasakit yung ulo ko kahit hindi. Sumasakit po lagi yung ulo ko, hindi ko po kinakaya. So, napilitan po yung doktor na bigyan ako ng CT scan request. So, nagpa-CT scan po ako. Nung kakakuha ko po ng CT scan ko, hindi pa po siya nababasa ng doktor. May nakita po ako doon sa remarks po niya na parang sinearch ko kagad siya sa EI. Ganun po kasi ako pag may nararamdaman ako, sa EI ako nagsasearch. So sabi ko, parang may sakit akong ganito. So dinala ko po siya kay doktora dito sa RHU4. Sabi ng RHU4 sa akin, napakaganda ng resulta ng CT scan mo. Wala kang tumor sa utak, wala kang sign of stroke, walang ibang sakit na nakita sa part ng utak mo. So hindi pa rin po ako satisfied kasi general doctor lang po yun. Nagpa-check up po uli ako sa neuro kay Doktora Manalili sa Peninsula.
Napakabuti po ng Lord. Alam niyo po, sabi sa akin ni Dr. Manalili, sabi niya, sa edad mo na to, ang ganda pa rin ng resulta ng CT scan sa utak mo. Ang ganda ng resulta ng sa ECG mo, ang sugar mo is napakaganda, ang cholesterol, lahat maganda. Kaya wala akong masasabi kung hindi ang nararamdaman mo sa sarili mo is anxiety or panic attack. So yun lang po yung naging sakit ko dahil siguro po sa sobrang pag-iisip pagka may nararamdaman ako. Ang salamat po kay Pastora at kay Ma'am Lenny dahil nung kadarating ko po galing Macau, yung unang araw po akong dumating, umakyat po sila. Alam kong kasama namin si Lord noong mga panahon na pinag-pray nila ako. Kaya patuloy lang po tayong manampalataya at manalangin at magtiwala na ang lahat ng bagay ay ibibigay sa atin ni Lord. Basta alam po niya na buong puso po tayong lumalapit. Amen. Pangwakas po, alam kong sinubok ako ni Lord kasi dati po ako nananampalataya. Marami po akong mga religion na attendan. Pinakamatagal po is Jehovah's Witnesses. Matagal po ako dyan. Tapos, nung kumikita na po ako sa Macau, parang masaya na ako sa gano'n, sumasahod ako buwan-buwan. Nakalimot po ako. Nung nakalimot po ako, siguro mga 6 months, tapos yun, nangyari po sa akin yun ng December. So patuloy, mga kapatid, patuloy lang po tayong manampalataya at huwag makakalimot. Kasi darating yung araw na gigisingin tayo ni Lord na parang tatapigin ka, nangyari sa'yo, dati nananampalataya ka, ngayon hindi na. Unang-una, salamat kay Lord sa lahat ng mga resultang normal. Tapos, salamat kay Lord sa pagising sa akin. At salamat kay Lord dahil naging teacher ng anak ko si Ma'am Lenny. Wala ako dito sa inyong harapan ngayon kung hindi siguro naging teacher ni Jassy, si Ma'am Lenny, na siyang naglapit sa amin para manambahan ako at makilala ko ang BFC Church Pitak. Maraming salamat po.